May buntag, Chairman. Nimo dihatid og Mm. Doc Gina og sa tanang suki nimong tigpaminaw sa Bohol, sa Pilipinas ug sa gawas. Maayong buntag. Maayong buntag, Chairman. Unas tanan, ibaw naman ka nga nitaliwan ng atong acting governor, no? Nga si Victor Balite. Unsa may imong reaction initially ani, unsa may imong kasulti niining maong masulubong panghitabo sa atong probinsya. I am shocked kay right after na itabo namin nawag na to ug tinuod ba unya duol man ta sa ACE amigo dito gi-confirm gid niya nga tinuod no, so na hospital day atong Monday kay gilantan and then ni expire gabi tagan lang siya kuno og 48 hours sa doktor no nga To survive. so moto nga ning expire gid siya gabi. Biha, no? Dakong kasubo kay maayong tao maguto si Vice Governor. Way kontra gyud tingali to kay mura mag sige lang tong ngisi nya. Di maputo na to idungog to nga hilabtanon. Gawas pa nga hilabtanon, wag yun gamit ang iyang posisyon nga yang impose mga tao so gimo siyang maistorya o makita. Ordinaryo ra gyud kaayo ang iyang wag yun siya mo project nga gobernador siya o vice governor. So may tawag ito si Vice Governor. Musod sa iyang ulo ang iyang posisyon. Mo nga simple ra gihapon hangtod sa iyang kamatayon. Simple rang tawag gihapon si Victor Balite. In fact, istorya mi sa tagiya sa Victoria Memorial Park atong panahon nga stricto pa sila. Dili pa sudlo na sakyanan. So pagkangalan nga Vice Governor siya, i-accommodate nga kanang sakyanan. Wala, ini-insist siya maglakaw ko kay kung sa inyong patakaran. Sumusunod ko. So, inana to siya kasimple. So, Wala gid ito siya air. Wala. And syempre, magkuanta no nga masubo ta nga na wad-an na po taglaing leader nga ingana ka humble nga leader sa atong probinsya sa Bohol. Unya ko man to. Inyo man tong kauban di ba sa grupo dinhi sa di ba to siya abaka member, Chairman? Abaka. Abaka to no. Iya kong gipakuan, iya kong gipasulod sa ilang eskwelahan aron ang iyang mga estudyante dito mo join sa Abaka. Lisod gani magbuotan ta ten maawat na lang ko nimo ten no winalito aron dugay ta kuhaon. Dito no? At the age of 52 porbida. Sa iyo pagkaayo ba mo lagi na nga magbinal dito puta ginagmay ay. Pareha nimo, di ba? Padaot to record na. Kining maghisgot ani ko an ba kay murag ako wa pa ko ka move on atong issue may tungod na nang gitawag og designated survivor si Sara kay labi na kay hapit na ang 22 nga maoy scheduled sa Sunas presidente. Anya kagahapon man siguro or kagabi do na naman po bagong statement follow up ana ang vice presidente nga ningon siya nga di man to joke. Anya di po to bomb threat. Tininood to pero ang iyang sumpay dito sa may ningon siya kadtong wa kasabot tinuon. Di na mo deserve explanation. Ana ikaw ko mo explain na kay di na mo explain si Sara. So ibot sabot ana niya ng designated survivor. Wag siya matag clear reason ngano or statement ganong iyang gisulti to nga siya may designated survivor no. But let us mere speculation na but let's connect the dots. Sige. Ako na ibalad nga makakonclude ikaw ako og ang namati kung sa rason sila na atong pahatagon o conclusion no the moment maghatag ko sa mga paghitabo atong after siya ning resign. Okay. Palihog ko no kay ano na tong mag-connect ning dots na be. Una, pag-resign ni Sara, gidungog sa mga social media na walay undang og emergency meeting ang Malacañang. So, gabing meeting nila o sa implikasyon sa paghawa ni Sara as Deputy Secretary, no? In fact, ingon ang atong diwinde nga atong ipangutana nga walay undang og pangita og paagi nga si BBM makakontak ni
ni Sara. So on different channels, no? Kasi mutubag si BP Sara. Dili lang si BBM ang gasigi og reach out, kundi apil ko no ang igsuon o ang inahan. Iye. So makikita sa Cagayan o sa Davao ba or anywhere convenient ang atong Vice Presidente kay makikistorya sila. Og atong tan-awon sila mo'y na ratol, no? Sila mo'y na paranoid sa paghawa ni Sara. Kay ang kampo ni Digong ug ni Sara, relax makayo, makakita maka karaoke ang DP after pag-resign, nagasayaw-sayaw. So, makita na to nga relax ang pikas kampo kumpara sa administrasyon. Based sa akong gisulti nimo na sa kasigig emergency meeting, kasigig reach out ang presidente, ang igsuon o ang inahan, gusto na makikistorya. So, clearly, naratol yun ang whatever reasons, natrantar yun ang administrasyon. Unya, diha sila pang relieve nga mga general silang kuman, no? Unya, 17 ka police officers sa Davao gi-relieve. Gipang ilisan. Unya, in a span of one day, tulo ka buok chief of police. Tinood. Diba? Gawas man na. Tinood. Layo na po. So, it's a sign of kan. It's a sign of kanang makita gini mo nga paranoia, no? Kay makakakita og sa usa ka adlaw katulong magpuli og kanang chief of police sa lugar sa Davao. Unya napa-istorya nga diha untay gi-designate as chief PNP. Gi-inform na siya dito na siya sa Manila 1 hour before sa OT king lain ang gi-assign. Mo ba? So again, unsa may imo interpretasyon ana, so wag gid sila mahiluna, no? Insecure ang atong kaning sa tawag aning sa administrasyon. Unya recently na-retired general nga gi-criticize ang 20 million nga budget sa meal sa zona. Unya diha pay istorya ning gawas nga na-command conference nga nang-walk out ang mga generals. Bitaw, pero doon naman ko denial na nga gi-issue ang armed forces, no? Natural magyana. Katong original nga gapagawas kay kato si General Macapas, din kuan naman to, sing relay raman siya. Until now napa man sa iyang website ang maong istorya, no? So it's obvious nga ang mga retired general may gasigi o kanang pagawas sa ilang sentimento, but that sentiment is echoing the sentiment sa entire armed forces. Kaya ang kana mago-active, dili sila pwede nga mo voice out sa ilang sentiments, kaya pwede man sila command, i-aside, i-floating, isod sa opisina, but generally, kanang ipangsulti sa mga retired generals, muna yung sentimento sa atong armed forces of the Philippines. So, connecting the dots, akong tanaw, ni BP Sara nga ang administrasyon gasakay og buslot nga barko, sinking ship. Delikado. So mo, nauna man siya naog, gasakay man siya lifeboat, nauna man siya bugsay palayo. So siya gi-designated survivor og malunod ang barko. Natural, kay Vice Presidente na siyang daan. So man akong interpretasyon, no? Whether sakto ko na sa atong namati, ug ikaw, ug ni Dr. Dina, ug sa, by connecting the dots, dako pag posibilidad nga kanang akong gituhuan mo'y tinuod. Pero naam ko daghang mga points ba, mga punto nga gipagawas mo ingon dito, Chairman, nga mura kunog impolite on the part of Vice President Sara Duterte. Number 1, nga di siya mo attend sa SONA. Number 2, mura kunog why kadisa ang presidente ba nga moingon siya dayon dito nga designated, kay di man siya mo appeal, designated survivor siya. Well, pero si Sara, knowing the kaning mga humor ni sa amahan o sa anak, kaya magita nga na sila, no? Kanang nasla yung mga wit. Kaog mangga gamit. It would be
hypocrisy on the part of the administration moingon nga kanang way batasan mo ito mag-ingon. Murag kuan ba? Wa kunoy delikadisa ba? Delikadisa unya. Katong ilang gipangbuhat tanan sa pagdaog-daog ni Sara. Unsa may tawag ni mato? Unitim gipadaog sila sa eleksyon tungod sa suporta sa mga Duterte. Pagkahuman, ga-demolition job niya, isiwahan siya impeachment kay bahin atong budget, napay kanang dahil kaso gipile, no? File tag impeachment o niya, wa man gyud siya gikawat sa gobyerno. Despite sa iyang tabang, daghan kay sila gibuhat nga dili maayo niya. Anyet sa panahon nga diha pa siya sa administrasyon, wa gyud siya gamay nga negative nga gikomentaryo. Out of the delikadesa kay dili pa siya appeal pa siya sa kabinete administrasyon. May way delikadesa kay ang tao nga nakapadaog nila, nakapalubong silang amahan, ilang giayaw og daot. Mana nga ug mag-istorya tag delikadesa, ang hypocrisy to sa pikas. Nya usa pa ted kapakto nganong hingdako ni Aldo, diha man sila kanang Amerikano nga consultant nga gaingon nga dili mo mudaog ug walay dili kanang guba si Sara, no, motong right after sa election grabe na ang demolition. Usagos dako ayong rason nga sala sa atong vice presidente nganong ni magnify ni problema. Mablame po nato siya gamay. Kay tungod siyang kagwapa. Dili kalikayan nga atong presidente. Tulo ang laway. Tanawa na siya magsigaw. It's bukton. Isa may asawa kung dili magsilos. Normal kay lakited. Maibog ka nang makita na to picture o sa TV. Makakita kas personal sa presidente mo tulog hindi mo laway. So, di ko ka-blame ni BBM nga maibog sa atong vice presidente. At the same time, di ka ka-blame nga ang first lady nga tiguwang na layo ra kayo sa vice presidente nga ma-insecure. Nga siya man kunoy according sa mga vlogger siya may presidente di. Samot ang iyang kasuko. Natural nga mo gamit siya sa iyang tinuod nga gahom. Nga mawala gid si Sara kay mutanaw siya sa amin, mutanaw siya Sara. Abnormal kay laki ted nga di mahibog si mong vice presidente. Ayay. Napuntuha nga ilubos-lubos na lang kuno ni Sara kay nang luod lagi siya kay wa ihatag tong iyang confidential and intelligence funds. Babaw ra kay nang confidential. Dili ang confidential. Ug namang galing kagulan si Sara, dili ang confidential. Kato LCAC nga nawala. LCAC. Okay. Kay siya ba vice chairman ato niya. Campaign ba ya to against CCP, NPA o niya. 20% na lang ang strength na bilin. Tiwasuno na lang o niya giundang. So, mas dako rather than sa iyang CIF, no? Importante man to dili lang niya, kung dili sa entero Pilipinas. Kanang gingon nga designated survivor, kaya mo nag-bill si Senator Lacson sa una. O niya, maragwa man hatagig importansya ni Drilon kasi Drilon may kuha na to. Senate President. Ang katupong gapile og bill sa lower house ning withdraw. So di man kuno mahimo ng balaod og dili lower og upper house ang maghimog bill anya. Eventually bitaw i-compare ang duha o niya i-rectify in such a way nga ma-harmonize aron mahimong balaod. So, way na itabo sa effort ni Senator Lacson. So, unsa ba ikuan na ni karon? Dili mo tambong sa nganan di mo tambong si VP Sara sa zona sa presidente. Anang adlaw asa ka ang vice presidente, chairman, so may buhaton niya. Magtan-aw lang siya sa TV. Well, naman siya imbitasyon sa Amerika, na po siya imbitasyon sa Bohol. I don't know, ug bahin ba na sa Sandugo na to. Wa may confirmation, wa man tanan. So, I don't know, ang atoon, Amerika ba, or Bohol ba, or both, dili, no? So wa pa na confirmation, kaya ako nadunggan kay after sa expiration sa iya kitang term as DepEd Secretary, kaya ni-resign man siya. Musugod na kuno siya tuyok, and one of the earliest areas nga iyang bisitahon is ang lalawigan sa Bohol. So wa pa ni
confirmation hangtod karon? Baka is concern no pa mig inform. Nga ikaduha ang gibitar si Vice Governor kuan ba ya? Balite? Ite unya namatay man. Damo siguro nga pwedeng ma-earlier na. Wag jud ko idea pated kay this wa may abiso. Pero usa sa mga anggulo nga kini mga marites daghang kay mga marites ba ang mga hastang mga political analyst karon kay nahimo ng mga marites chairman. Ako lang na notice no, ako na observe based on observation. Si BP Sara relax kayo, karaoke ga disco. Sila nangutana pugos kampo ni Digong kay namatay mga amigo dito, kumusta man mo diha? Relax pud kayo. Wag way na itabo. Despite sa kwan unya ang Malacañang gasigi og kaning meeting ang presidente gasig tawag ang igsuon og ang inahan gusto pud nga makig-audience unya gasigig puli-puli o gasigig pang-relieve og mga opisyal katong Davao katulog yalisdan ang chief of police sa Kadlaw na yung mga general gikuha kuman giwalkoutan sila gi-criticize na sila sugod sa mga retired generals. So kung imong i-apply ang kanang ang weakness na nila ug tanaw na to. Insecurity lagi. Grabe ilang sapo pa. Upper hand to sa pikas kay waman matarantara pikas sila may na rato na parang. Mao gani. Statement ha? Naka-statement nag-gupot na sila. Mao gani ngayon ko ga hastang mga political observers unta dinhi sa ato nahimo ng marites karon kay ningo man sila nga si Inday Sara mo ani dinhi sa Bohol kay mag-loyalty check na siya. Saman, nagtapok sila kay mo, unta, muhural sa Partido Federal, mabalik na po sila sa grupo ni Digong. Wala ta kasabot. Mabitaw nang gusto nilang i-loyalty check o kinsa kuno mo sugat o kinsa kuno mo tambong o ipatawag ni Inday Sara, iabot niya din sa Bohol. Di na kinahanglan kay si BP Sara na ilistahan kinsa iyaw, kinsa. Mao ba? Even to the extent kini gyud wa ni nako mapangutanan ni Governor Ares ganiha kay amo man siya na interview. Wa na ko mapangutanan siya ani pero ikaw akong pangutanon ni. Even to the extent ingana ko no ka insecure ang Malacañang, even to the extent nga ilang i-workout nga mabungkag o madisband ang sigar o ugar. Tinuod na? Because of the kana bang identification or kana identified man gud si Kamsik Ibasko ni Sara Quinta. Niya kay si Ibasko is perceived to be the campaign manager ni Inday Sara by 2028. Ako ra bitan nang nga ang rason nga nung na-suspend siya dili man nang bahin na nang sa Chocolate Hills. Dili man siya issue permit na di gobernador. Pero ang rason is as I mentioned nimo at last na to interview nagpa-ninang siya sa iyang anak ni Aimee o ni Sara. Ikaduha, negative 8 ang popularity rating sa Bohol ni BBM. Katlo, si Ibasko na siya yung Kapitolyo nga murag identified nga appeal sa maisog, no? So, mana nga tang siya. So, well, they can always arm twist, they can always force sa mga politiko nga muhural nila, kito nilang funding, na nilang ombudsman. Pero ang pangutana, mukuyog ba po ang mga butante sa mga mayor? Inag-eleksyon. Remember, si Digong Osare, congressman pagnaga ni Daog. Pero sa ato pa, to some extent, doon ay katinuoran ng istoryahan nga kining pag-disband karon sa Ogar, mao ni epekto ni sa pressure nga gi-assert sa Malacañang over our leaders din sa atong lalawigan? Dili, murag kana nga punto, initiative na sa Ogar. Si Kamsik, out of delicadeza, kanalay mo hawa sa Ogar kay naka-feel siyang init kayo ang mata sa Malacañang. Ang collateral damage si Ares nga in town mo may labot. Well, para nako positive na kay karon nga wala na sila sa Kapitolyo. Ultimo taga Kapitolyo pwede na nila ikiha.
Well, it's a good development, no? Okay. Ultimo ang mga sakop sang kunyang palalawigan kung isipyat sila ng desisyon may tungod sa Salcon. Mao tay pasidaan ni kuan. Sidaan ni sa mga sakop sa OGAR in their private individual capacities. So, wala nga. I don't know about kay kanang kaduha mo kugaten anang kanang meeting sa SP bahin anang sa doon naman ko ikuan. So appeal ka sa gipatawag aning supposedly karon unda to sa Committee of the Whole. As kuan, hatag mig input as the board as member of the board. Pero di man kami mo decide paliton bagdili ang SP man na. Mamagani. Mamagani nga naa ang kuan ang Local Finance Committee nga maoy mo recommend ngadto sa SP. Based sa akong nadunggan during sa hearing dito nga namagoy 60 days nga kanang gihatagag sa kontrata nga first nga mo palit refusal is ang province. Unya sa amount nga gikinanglan walay kwartang province nga makabayad sila. Bida ikaw offhand no as a member sa bisan pagdili ka member sa board of directors as an ordinary tagbilaranon or buholano. Unsa may tanaw nimo aning maong offer sa Salcon na to buy back the 70% share sa Buholay? There was an effort sa Salcon ilang marinyo. Franchise nga sila endorsement sa atong mga congressman o gobernador. Ang stand sa gobernador, hulaton nga mo expire aron makapili ta og unsay pinaka-advantageous nga offer sa mga utility operator nga mosulod. Daghan man interesado, no? Okay. Daghan man galabi. So, knowing nga dili sila marinyo, probably out of desperation, prior nga mo expire ang franchise, ilang gibaligya. Okay. So, napa sila leverage nga makakuha og dako-dako nga halin. Okay, once makasalvage pa sila. So mga paliton pa mamuha na mo i-franchise. Di ba? Mo na gibuhat sa Salcon. That's a very shrewd nga kanang aksyon nga gibuhat. Pero ugay balaod nga ga-preclude nila pagbaligya unsa may mahimo pud sa province nga ila man ang katungod. Nga ug may paliton may kwartang province ibayad. Gusto sa province, ang counter offer sa province pwede bag 10% na lang among kwaon out of the 60 70. Di man po masugot ang kwan. Kinahanglan ka tong 70% yon. Ako lang nga kami input nako is una nga mahibawon tata og pilay book value sa kumpanya kay tagyabi ang province. Yes. 30%. Yes. Posible man og ang presyo 25 years ago o 24 years ago mo nang gyapon. For example, nagpalit og yuta adjacent sa ilang opisina dito sa dapit sa Mangga sang barangay na. Ang offers tagiya is 5,000 per square. I don't think 24 years ago 5,000 ang value sa yuta ditong lugar, no? Although naginay premium kay pagkaan nga tapad forced to god ang kanang Salcon pagpalit kay ga-expand man sila para sila mga equipment kadi mga basa. So monte kung gusto ang gihatag kay book value man, so lisod kay na unya kinahanglan man nag-Asian appraisal o gusto kita makaibaw og pila na value kay kung musaka ang value sa asset sa province ang ilang loanable value musaka pod tams la kwarta. Ikaduha nga punto akong gihatag is kana kay na may mopalit being part owner ang province, dili mahimo og di hatagag assurance sa bag-ong mo take over kabahin sa rate kay paliton nilag mahal ang Salcon pagkaman i-double nila atong rate. Ako as mandate na ko is to protect the interest sa konsumante og sa province, ako og ang SP mo maigo. So well taken to, so gibutang gid nila to sa ilang kwan nga kinanglan na assurance nga ang rate i-benchmark sa rate sa entero Visayas grid
nga dili ta may kinatasan. Pwede tang kitay kinaubusan but dili pwede nga kitay kinatasan. At least doon na tayo protection ng bahina. Kaya na may arithmetic ang DOE na. So, kinala ni impose gyud na nga in such a way nga dili ta madakan. For example, karon mahal atong kuryente kay murag more than 30% sa atong kuryente gikan sa wisem sa building ba. Kaya sa atong contracted nga kuan. Mo nang insaka, mahal pa tas buhi ko. Why? Kaning sudden surge sa kaning demand ng insaka after bitas COVID. Unya naman tayo gi-applyan unta nga contracted unya maagi pa mo nag-hearing dito sa DOE Matilina. Una, ma-approve kay kung na-approve pa to dili mo saka Di ta mapiktuhan sa open market. kaya nangutana ko sa management dapat 10 to 20% lagi nang paliton sa kanang sa open market. The rest mga 70 to 80 Contracted gyud. Oo. Para fix ang rate. Oh. Chairman, lami kay i-discuss ning kanang puntuha lang sunod semana na lang aton ng hisgutan. Kay lami na nato kuti-kutiho no karon nga dunay suwat ang ogar ngadto sa atong SP. Ato niya ng hisgutan kay piki pud mi sa oras karong buntaga, okay? Walang problema te. Okay. Sige, Thank Chairman, you, salamat thank you, kayo ha. Chairman. Thank you. Ayan, salamat sa kahigayonan.